inyo ang Panginoon. So bahagi mo yung ating tema para sa taon na ito ay mga mananampalataya na naglalakbay sa sinodalidad na may puno ng pag-asa at pagkakataon na kung saan ay makita natin ang paglilingkod ng may kababaan ng kalooban. Ito yung nais natin makita. Medyo mabigal kapag pinag-usapan natin ang sinodality. Kaya sabi nga natin kapag sinabi natin ang sinodalidad, sabay-sabay, walang nauuna, walang nahuhuli. Napakahirap yan. Kasi lalong-lalo na yung ating mentalidad. Gusto natin palagi tayong nauuna. Gusto natin tayong sikat. Kung maaari tayo lang ang mayroon. Bahagi tayo yung naiiba. Dito kapag pinag-usapan natin ang sinodality, malaki yung hamon kasi kapag ikaw yung naiiba, dalawa yung ibig sabihin. Nauuna ka o nahuhuli ka. Kasi hindi ka makasabay. Either you are the first or you are the last. Kasi kalimitan, sabay-sabay. Kaya medyo malaki yung hamon ng paanyaya ng Santo Papa kapag pinag-usapan namin ang tema ng sinodalidad. Hindi rin dito madali yung pinag-usapan natin puno ng pag-asa. Bahagi na kung tutusin kapag sinabi natin mawala na lahat, huwag lang yung pag-asa. Kapag nawala na yung pag-asa, sabi nga natin, pwede na natin isuko ang lahat. Yung kababaan ng kalooban sa paglilingkod. Hindi basta lamang naglilingkod, ngunit may kababaan ng kalooban. Kaya kung tutusin, medyo malaki yung hamon ng paanyaya ng tema na ipinamahayag natin. Pero yun ang nais natin idulog sa harapan ng buong kapal. At tamang-tama naman, sa Ebanghelyo yung ating napakinggan ngayon, ay maging matalino. Kasi hindi pwede tayo yung mga bobo. Hindi ka makasasabay. Kapag wala kang alam, at kung may alam ka, dapat ipaalam mo rin sa iba, para yung iba nakasabay din. Kasi bahagi yun na kung saan yung pananampalataya na ipinahayag ng Diyos sa usapin ng ating pagtugon sa panawagan ng Diyos ay hindi po yung trade secret. Yung trade secret, talagang sikreto mo yan, kaya tawag na yung trade secret para proteksyon para sa iyo. Kinakailangan na may proteksyon ka para sa iyo para hindi ka rin malugi. Paangalagaan mo yung sekreto mo. Kapag sa usapin ng pamimera, may trade secret yan. Pero sa usapin ng pananampalataya, nais ang pumikapal natin. Sabi na natin maging matatalino. Hindi naman lahat matatalino ay turuan ang mga hindi matatalino para makasabay. Hindi naman kinakailangan dito yung alin. Yung ikaw ay genius. Hindi naman sinabi ni Jesus na yung 5 babae ay genius. Ibig sabihin ay extraordinary. Kapag genius ka, kakaunti lang makakasabay sa iyo. Kaya
tayo na natutuwa gawa ng social media ay pwedeng lumaganap yung kaalaman ng bawat isa. Ngayon, gawa ng social media ay pwedeng lumalim yung ating kaalaman, hindi lamang sa usapin ng makamundong pagkilos, ngunit gayon din naman sa ating pananampalataya. Nagiging malawak ang ating kaisipan. Kasi nakita natin na una, kung walang Facebook, walang TikTok, walang Instagram, siguro yung mga information na nakikita natin ngayon at naririnig natin, pwede hindi natin maintindihan. Kasi wala naman nagpapaliwanag sa atin. So marami tayong pwede ibigay na halimbawa. Katulad ng mga halimbawa ng alin. Kanina, yung pinapakinggan ko ay dentista. So, sabi ng dentista, nagpaayos ng ngipin. Anong pinaayos ng ngipin? Nagpalagay ng pasta. Nasisira din. Dapat pala, hindi lang yun ipapaayos mo. Dapat ipapaayos mo rin yung bumi. Naalala ko tuloy hanggang ngayon, wala pa akong ngipin sa taas. Hindi ko pa makita yung aking ngipin. Pero yun pala, kinakailangan pala ay mas malawak yung kaisipan. Kaya kung minsan, yung pasta lang, pero hindi mo naman pinaayos mo ba mong bumingipin, madaling masira. Pero sa akin, personal ko ito, saan ko natutunan yan? Social media. Pero kaya po bahagi yun. Yun yung mga tulong. Pero ang elemento ng pagkilos ay kinakailangan natin na kinakailangan natin maging matalino. Maging matalino. Sabi nga, ano yung maging matalino? Ay di yung may sapat na kaalaman. O simple lang, magkaroon ng common sense. Pero yun daw ang kalimitang uncommon ngayon. Ang paggamit ng common sense. Lahat ay may common sense. Hindi lang ginagamit. Yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya natin paggamit ng common sense. Kaya nga ang tawag natin ay pamamaraan ng buhay. Way of life. Ang pagiging Kristiyano ay isang pamamaraan ng buhay. Ang tawag na natin din ay lifestyle, estilo ng pamumuhay. Tinuturuan tayo ni Jesus na magkaroon ng estilo ng pamumuhay na gamitin natin yung mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng buong kapal. Katulad ng 5 dalaga na matatalino. Kaya po yung ating abay, kasi may abay tayo Kuha ko yun ay Jewish tradition na kinuha natin. Ngayon ay may pagka-Judeo yung mga abay natin. Yan ay tradisyon na napakatagal na. Hindi lang sa atin yan. Pinalaw natin yan sa mga Hudyo. Yung mga abay-abay. So, bahagi na nakita ko natin. Pero ibig sabihin, yun yung hamon na ipinapahayag ng buong naman. Kaya di po, sa pagkilos na yun ang bigyan namin na hindi ng pagkakataon. We have to explore and use our capabilities. Kinakailangan natin tingnan, palaguin yung mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Huwag natin sayangin. Huwag tayong maging tamad. Kung tutusin katulad ng matatalino na ito, ay may extra effort. Bakit? Nagdala sila ng additional na langis. So kinakailangan din natin mag-extra effort. Kinakailangan natin magsilakyan. Pag paumanin nyo na ako kumisa kapag may mga
extra tayong ginagawa, no? Na nakikita ko natin sa pagkilos. Dahil tulad din ng kanina, sabi ko, itong siyang na araw na ito ng ating paghahanda sa kapistahan. Hayaan niyo po na kayo ay ipagdarasal ko. Meron tayong mga prayer of deliverance. So, para doon sa kaalaman ng mga ibang hindi pa nakakaalam, ay ginagamit ko sapagkat itinalaga naman sa akin, no, ng diocese, no, bilang isang exorcist, no, ng diocese. Kami po yung 4 sa buong diocese. So kaya kung tutusin, gamitin na natin at the same time, may handa natin yung ating sarili, maprotektahan natin yung ating sarili. Ang tawag nga po rito ay scrubbing. So sa loob ng 9 na araw na ito, ay tinatawag natin scrubbing. Ibig sabihin, para nanghihilod tayo. Hayaan mo na hinurin natin ang ating sarili spiritually, no? Para mawala ang mga libag. Mawala ang mga libag na nakakapit sa atin. Mawala yung mga libag ng mga, kung tinusin po natin ay mga kung minsan tawag na rito ay yung mga curses nakaakibat ng pagkilos. Kung minsan hindi natin namamalayan na nagagala natin. At tulad ng halimbawa ng ay kung minsan kapag may sakit ng bata, ipinadadala nyo sa albularyo. Bawal yun sa simbahan. No? Bawal yung mag-isa sa simbahan. Nakikita niya sa Catechism sa Catholic Church. Bahagi yun. Father, saan namin pwedeng dalhin? Sabihin nyo sa pare, Father, pray po sa bata. Dalhin nyo sa doktor. Bahagi yun. Kung sabi nga natin, Father, yung doktor tawag ito ay malakas malingin. Meron mo tayong doktor sa aming rural health office. Pwede nyo pong dalhin doon. So, kung bahagi yun talaga, ay di magkakataon. Sabihin mo kay Father, i-pray over man lang. Ipagdasal. Kasi yun lang, unang kanisa, mga lumalapit sa akin ang hihingi. Sabi ko, wala akong may hihingi sa inyo. Kinukuha ko na lamang yung pangalan. Kasi yun ang may bibigay ko. May pagdasal yung mga pangalan. Pero yung sabihin, simple lang mo yun. Simple lang mo yun. Yung bahagi yun. Pagkakataon ang nakita ko natin, ano yung pinaniniwalaan natin? Father, wala namang masama roon. Akala din yun. Pero sabi nga natin, ay unti-unti yung binubuksan o unti-unti yung binabawasan yung pagtitiwala ninyo sa Diyos at sa higit na pagkilala ninyo sa Kanyang magandahang loob at pagkilos, which is kumilusin kung pag nilay-nilayan ninyo, it is against the common sense. It is against the common sense. So bahagi yun, no? Isa pang sample. Yung inilalagay sa mga bata, yung kulay pula o kulay itim na kinakabit. Sabi mo, para saan yan? Para hindi daw magkasakit yung bata, para daw mawala yung balis. Anong laman yan? Hindi alam. Pamahihino yun eh. No? Pamahihino yun. Hindi nyo alam kung anong nilalagay. Sinabi lang nila. Anong Father pwedeng ilagay? Ay, hindi pwede nyo
lagyan niya ng medalyon ng Immaculate Heart of Mary, ng Sacred Heart of Jesus, ng Immaculada Concepcion, ng Miraculous Medal, no? Bahagi yun, ni Padre Pio, bahagi yun ng pagkilos na kung saan makita natin, o simple yung rosaryo. Yung rosaryo natin, at least alam natin, rosaryo yun. No? Well, para din magdasal, pero ibig sabihin, ito yung tinatalaga ko sa Diyos. Kasi, sabi mo natin, it is a question of common sense. Kanino yung itinatalaga yung bata? Sa kapiraso, tela, na hindi nyo alam kung ano yung nasa loob. So, bahagi yun, simple. Pero yung habang pinapahay ng buong kapal. Kaya, mabigat mo yung panyayan na yung baka sa tingin sa atin, hindi mo kayo kilala. Kasi hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Hindi nyo may papaliwanag. Hindi natin pwedeng sabihin na ba't mo ginagawa yan? Nakasanayan lang po. It is not an act of faith. Kapag sinabi mong nakasanayan lang, kinakailangan may paliwanag namin na alin, ito yung paniniwala ko kay Jesus. Ito yung paniniwala ko sa pakipag-ugnayan kay Jesus at ng kanyang ina na si Maria na pinaghahandaan ng Panginoon sa kanyang kaligtasan. Hindi pwedeng maging magmangkal sa pagkilala natin kay